So, eto, ang idi-discuss ko ngayon will be about homogeneous equations. So, pero before that, kailangan muna natin ma-determine if yung given equation ba is homogeneous. So, masasabi lang natin na homogeneous yung equation if all the terms sa equation are of the same degree. So, pare-parehas dapat yung degree nila. So, for example, meron tayong given na ganito. So, number one, so meron tayong 4x squared minus 3xy plus y squared. So, kung titignan niyo meron tayong tatlong terms dito. So, yung 4x squared, 3xy plus yung y squared. So, kailangan lang natin makita if pare-parehas ba yung degree per term. So, sa first term natin meron tayong x squared. So, nasa second degree. Yung third term naman, wala din problema to, nasa second degree. Yung sa middle term, yung 3xy, so consider din to as second degree. So bakit? Kasi nga, if we multiply yung variable x, multiplied by variable y, so using yung properties ng multiplication or yung exponents, multiplication of variables. So, ina-add lang natin yung exponent nila. So, 1 plus 1 is 2. So, nasa second degree pa din siya. So, actually meron siyang way para ma-determine talaga yung degree niya dun sa given equation. Pero kahit kasi hindi na natin gawin yun, ma-identify niyo kaagad if homogeneous. Pero pakita na natin if ano ba yung ginagawa. So, sabi kasi a function of x of xy, so f of xy is called homogeneous. So, is called homogeneous. It's called homogeneous of degree n if, so meron tayong condition na if, kapag sinubstitute natin itong value na 'to, yung lambda x, lambda y, equal daw siya dun sa lambda raised to n multiplied by f of x, y. So, ang gagawin lang natin, so meron tayong given na function. So, ang gagawin lang natin is papalitan natin yung x ng lambda x, yung y ng lambda y. If nagawa nating i-factor out yung lambda and then bumalik lang siya dun sa original given, ibig sabihin homogeneous yung equation. So, try natin example number one. So, pagdating sa example number one, 'di ba, magiging lang 'tong 4. Yung x, papalitan lang natin siya ng lambda x. So, diretso na natin, naka-squared lang 'yan, ibig sabihin, naka-squared lang din 'to. Minus yung 3, yung x, papalitan natin ng lambda x. Yung y, papalitan natin ng lambda y. Plus yung eto y squared diretso na naka-squared lang. So, lambda squared, y squared. So, kung titignan natin meron tayong 4 lambda squared x squared minus, ayusin lang natin 'to, lambda x multiplied by lambda y. So, magiging 'tong lambda squared, 3 lambda squared x y plus lambda squared y squared. So, kung titignan niyo yung buong equation natin, meron sila lahat lambda squared. So, kung ifa-factor out natin 'yan, so ang matitira na lang sa loob is 4x squared minus 3xy plus y squared. So, ibig sabihin niyan, yung given equation natin is homogeneous of degree 2. So, actually kahit hindi na gawin 'yan, ma-identify talaga kaagad kasi nga titignan niyo lang naman yung terms, eh. So, try pa tayong iba, pero since intro, ang kailangan lang talaga natin ma-identify if homogeneous yung equation. So, kahit hindi na gawin 'to. So, try natin 'to, x minus y. So, from this given, makikita na naman natin square root siya, square root of x minus y. So, automatic yung n natin diyan is
1/2. Yung degree natin is 1/2. So kahit i-prove pa natin dito, so for the sake lang na mapakita natin na 1/2 talaga yung degree niya. So mangyayari lang magiging yung x natin magiging lambda x minus lambda y. And then puwede natin siyang factor out, magiging 'to lambda x or lambda quantity x minus y. So using properties ng square root, 'di ba parang yung buong 'to naka-lambda x minus y raised to 1/2 lang naman. Or kung di-distribute natin yung 1/2 dun sa nasa loob, lambda 1/2 x minus y raised to 1/2. So ibig sabihin, same pa din naman. Ito lang yung original given natin na factor out natin yung lambda with degree na 1/2. So next example. So meron tayong given x raised to 5. So over x squared plus 2y squared. So dito kailangan lang natin ma-identify ano yung degree. So kung titignan niyo dun sa numerator naka-raised to 5 tayo. Pagdating dun sa denominator, since meron siyang plus diyan, ibig sabihin dapat lahat ng term mo diyan pare-parehas yung degree. So ito second degree. Raised, fifth degree divided by second degree. Properties of exponent, ang nangyayari lang nama-minus sila kasi nga division siya. So ang n natin diyan is 3. So again, for the sake lang na ma-prove natin, so magiging 'tong lambda raised to 5 x raised to 5 all over lambda squared x squared plus 2 lambda squared y squared. So kung fa-factor out natin yung lambda sa baba, so magiging lang 'tong lambda squared x squared plus 2 y squared. So properties of multiplication. So same base lang 'to, so madi-divide lang 'yan, matatanggal lang yung dalawa. So raised to 5 over raised to 2 matitira na lang is lambda squared or lambda raised to 3 and then naka-multiply tayo dun sa original given, plus 2y squared. So number 4, so kahit 5 lang siguro. So meron tayong 2y cube, pero again ito for ano lang, para mapakita lang natin talaga na homogeneous sila. So e raised to xy or y over x minus x raised to 4 over x plus 3y. So yung sa second term natin walang problema kasi meron tayong fourth degree sa taas and then meron tayong first degree sa baba. Ibig sabihin, ang n natin or yung degree niya should be equal to 3. So pero paano yung sa kabila? So para again to prove lang, palitan lang natin lahat. So meron tayong 2, yung y cube magiging na 'tong lambda cube y cube e raised to y over x. So meron tayong lambda y over lambda x minus lambda raised to 4 x raised to 4 over lambda x plus 3 lambda y. So pagdating dito kung titignan niyo magka-cancel out lang 'yan. So ibig sabihin matitira pa din is e raised to y over x. So 2 lambda raised to 3 y cube e raised to y over x minus lambda raised to 4 x raised to 4 factor out na lang natin isang lambda dito x plus 3y pa din. So magka-cancel yung isa, matitira na lang dito is 3. So puwede na nating factor out nun yung 3 or yung lambda raised to 3. So babalik lang siya dun sa original given which is yung 2y cube e raised to y over x minus x raised to 4 x plus 3y. So siguro maganda gamitin niyo na lang yung way na yan if hindi kayo sure if homogeneous ba talaga siya or hindi. So lalo na nakakalito din kasi yan kapag, ah
meron ng mga ibang functions. So, usually kapag trigo yung involved tsaka yung exponential unless na lang naka-divide na ganyan, non-homogeneous kaagad. Ito kasi naka-divide lang siya kaya parang nag-cancel out lang yung degree. So, parang wala lang degree 'to, yung e raised to y over x. So, pero paano kapag ganito? So, last example na lang pagdating dito. So, ang given natin is y ln y minus y ln of x. So, ito hindi kasi tayo sure ano yung degree niyan, yung ln of y. Ito kasi okey na 'to, first degree lang 'to. So, okey naman siya. Yung mahirap is yung dun sa ln natin. So, hindi tayo sure ano ba yung degree nun, degree niyan. Pero kung titignan niyo puwede nating i-factor out 'to, 'di ba? Puwede nating i-factor out yung y. So, ang matitira sa loob is ln of y minus ln of x. So, using properties, ano yung magiging equivalent nito? Ln of y minus ln of x. Saan equal? So, magiging lang siyang ln y over x. So, again, kung titignan niyo kapag nagde-divide na ganyan, first degree over first degree, ibig sabihin, 0 degree lang 'to. So, wala siyang bilang. Kaya, dito pa lang ma-identify na agad natin na yung degree natin is just 1. So, kahit i-substitute pa natin yung lambda natin, so lambda y, ln of lambda y over lambda x. So, again, magka-cancel out lang 'to. So, ang matitira, so meron tayong lambda ln or lambda y ln of y over x, which is ito lang naman yung original given. So, ang n natin is 1. So, ang degree natin is 1. So, ah, basta sa ano pa lang, sa mismong given pa lang ma-identify na kaagad kahit hindi na natin pakita yung mga 'to. So, gawin niyo na lang siguro siya basta kapag hindi kayo sure if, homogeneous ba siya or hindi. So, next, try na nating mag-solve. Solve na tayo ng solve na natin if, mag-solve na ng general solution given homogeneous equation. Pero siyempre kailangan identify niyo muna if homogeneous ba siya or hindi. So, balikan lang muna pala natin, 'di ba ang standard equation for differential equation is nasa form na m dx plus n dy is equal to 0, where m and n natin are functions of x and y. So, pagdating sa homogeneous, so sabi ko nga, kailangan una identify muna yung degree if para-parehas ba sa lahat ng term. Then, if considered siya as homogeneous, pwede na nating sundan yung steps sa pag-solve ng homogeneous equations. So, meron tayong dalawang pwedeng gawin or dalawang pwedeng i-substitute. So, either pwede tayong gumamit ng y is equal to vx or x is equal to vy. So, ito magdedepende yan dun sa mismong given natin. So, kailangan identify natin kung ano yung mas complicated, yung m ba or yung n. Kapag ang mas complicated na side natin or na part ng equation is yung m or yung kasama ng dx, ang gagamitin natin is y is equal to vx. So, bakit? Kasi once na nag-substitute tayo ng y is equal to vx, dapat i-substitute din natin yung derivative nito, which is dy is equal to derivative of vx. So, multiplication yan. Ibig sabihin, magpa-product rule. So, using product rule, retain lang natin yung isa multiplied by derivative nung kabila. So, v dx plus vice versa, x dv. So, kung mas complicated yung m natin, mas maganda ma-substitute natin yung dy na 'to dun sa mas simpleng part.
So, o kaya identify niyo na lang, mas maganda siguro tandaan na, tignan niyo lang kung ano yung mas simpleng part. Kung yung mas simpleng part is m, ang gamitin niyo yung kasama niya, dx. So, ang sa-substitute niyo nun is x is equal to vy. Kapag ang mas simple naman is yung m, so gamitin niyo is yung kasama niyang variable which is yung dy. So, substitute niyo is y is equal to vx. So, next naman ito x is equal to vy. So, derive lang din natin. So, same lang. Dx is equal to v dy plus y dv. So, mas maintindihan niyo 'to kapag nag-start tayo, mag-solve ng mga examples. So, try natin 'to, number one. So, meron tayong x minus y dx plus x dy. X dy is equal to 0. So, dito ba, ano ba yung mas simple? Yung x. Kasi x dy na, diretso na, x dy. Kung ibig sabihin, ang sa-substitute na natin itong kasama niya. Ano ba yung kasama niya? Dy. So, in terms of variable y. So, y is equal to vx. So, ito kasi mas simple. Ano yung kasama niya? Y. dy. So, yun na yung sa-substitute natin. Then, siyempre, again, kapag nag-substitute tayo ng y is equal to vx, magiging lang din tong dy is equal to v dx plus x dv. So, once na-determine na natin kung ano yung sa-substitute, so, i-input na lang natin sila dun sa mismong equation. So, lahat niyan ng merong variable y, papalitan lang natin ng vx. So, bale yung equation natin yan dito magiging lang x minus yung y magiging na siyang vx. So, dx plus x, yung dy naman papalitan natin siya ng v dx plus x dv is equal to 0. Then, pwede tayong mag-distribute kasi kailangan natin mapagsama-sama lahat ng merong dx and lahat ng merong dv. So, ito magiging lang tong x dx minus, distribute lang natin yung dx. Vx dx plus x times v, so vx dx din yan, plus x squared. So, distribute lang natin to. X squared dv is equal to 0. So, wag niyong kakalimutan yung mga equal to 0 niyo kasi equations yung mga pinag-uusapan natin dito. So, before natin pagsamahin yung mga merong dx and dv, check muna natin if meron bang similar terms lang. So, ito meron tayong similar term kasi negative vx dx, ito naman positive vx dx. So, magka-cancel out lang yun. Ang matitira na natin is x dx plus x squared dv is equal to 0. So, pagdating natin dito, actually, considered na yan as variable separable. So, yun yung kasing goal natin pagdating sa homogeneous. So, if meron tayong given, tapos hindi siya variable separable, pero considered siya as homogeneous equation, kapag in-apply natin yung mga sinasubstitute na to, ang mangyayari lang is mapupunta siya sa variable separable. So sa case na 'to, variable separable na siya. Unlike dito kasi, dun sa original equation natin, hindi natin hihiwalay yung x and y kasi, try natin. So pakita lang natin kung bakit hindi variable separable 'to. So, meron tayong x minus y, re-write ko lang, dx plus x dy is equal to 0. 'Di ba ang ginagawa natin, kung gusto natin na puro x lang yung matira dito, di-divide natin siya nung kasama niya. Pero kung titignan niyo, ang pagdi-divide natin dito is x minus y. So kung i-di-divide natin 'to ng x minus y, dapat pati yung sa kabila is i-di-divide ng x minus y. Ang problema diyan, dinivide natin 'to, nag-cancel nga siya diyan. Pero sa kabila, dy yung variable natin.
Kung dinivide natin siya ng x minus y, meron pa siyang x variable. Hindi puwede 'yun. Kasi dito, kahit na i-divide natin siya ng x, magka-cancel yung x, tama na siya yung dx over x, pero ang problema natin dito is dy over x minus y. Meron pa siyang variable x, kaya hindi siya considered as variable separable. So basta kapag merong naka-multiply, tapos meron siyang plus or minus, and then naka-separate yung mga, dalawang variable, ibig sabihin hindi na agad siya variable separable. Unlike dito, puwede na tayong mag-variable separable. So, ang gagawin lang natin, so actually 'pag variable separable kahit hindi na tayo nagta-transpose, so mas madali lang sigurong intindihin yung yung nagta-transpose kasi, hinihiwalay talaga natin both sides of the equation, yung mga merong variable x and merong variable v. Pero actually dito pa lang puwede na din naman kaagad. So, ito dv siya, so ibig sabihin kailangan nating mag-divide ng x squared. So, kung nag-divide tayo ng x squared diyan, magdi-divide din tayo ng x squared dito. So, pati dun sa kabilang side or basta sa buong equation. Eh, dito walang problema 'yan, zero pa din naman. So, ang matitira na lang is dx over x plus cancel na 'to, dv is equal to zero pa din. So, napaghiwalay na natin sila. So, ang gagawin niyan, puwede na tayong mag-integrate. So, integration ng dx over x is ln of x plus, integration ng dv is v is equal to c. So, huwag niyong kakalimutan yung c, kasi nag-integrate tayo, so meron tayong makukuhang constant. So, next, hindi pa 'to considered as final answer kasi nga wala naman tayong variable v dun sa original given. So, babalikan lang niyan natin yung sinubstitute natin kanina, which is y is equal to vx. So, kung y is equal to vx yan, so para makuha natin yung value ng v, divide lang natin both sides by x. Ibig sabihin, ang v natin is just equal sa y over x. Babalik lang yan natin yung value ng v dun sa na-integrate natin. So, magiging sagot is ln of x plus, y over x is equal to C. So, okay na 'to as final answer. Though siguro sa, possible na mag-convert or i-manipulate pa 'to, especially kapag yung nagbigay sila ng condition na wherein yung x na isa-substitute is negative number, kapag nagso-solve lang ng particular solution. So, ta's binigay na value ng x is negative number. So, hindi niyo kasi makukuha 'to kapag negative yung x natin. So, pero puwede naman nating gawin. So, ln of x, i-transpose ko lang 'to sa kabila, y over x plus c. So, kapag, in-exponent natin or in-exponential natin both sides of the equation, cancel na 'to, ang matitira is x is equal to e raised to negative y over x plus c. Pero, nakapagbigay na tayo ng example na ganyan, 'di ba, ang mangyayari lang dito, using properties again ng exponent. So, kapag naka-plus, ibig sabihin naka-multiply lang sila as same base. So, parang, e raised to negative y over x multiplied by e raised to c lang. Pero again, ang e raised to c natin is c lang din naman. So, kapag ganito, makukuha na yung value kahit na meron kayong negative na x. So, x is equal to c e raised to negative y over x. Pero if quiz lang naman tapos lalo na kapag wala namang particular solution na hinahanap, okay na 'to as final answer.